From this to this. Ayan. So, pansin nyo guys, yung ating rechargeable pa na Softiq or Softiq. Ayan, basta naman brand yan. So, naisipan ko naman siya ditong DIY para dagdagan dito ng panibagong upgrade version. So, as you can see, meron kayong nakikita dyan na kulay black. So, ginamit ko po dyan ay pandikit, stick low, tapos kandila lang. So, wala pa tayo ditong budget pambili ng glue gun. So, hindi ko naman dito hinahangan yung magandang resulta. So, share ko lang sa inyo yung aking DIY. Ang problema niya, charging pin. Tapos, yung battery niya, hindi na rin tumagal. So, from lead acid to 8650. So, yung procedure, hindi ko na naipakita. Gawa nung try and error nga ako. Hanggang sa, natapos ko siya dito buhay. Ito na yung final product. Ayun ang final touch. So, gamit yung board ng neck fan. So, yung neck fan na pinag-reparan ko, ibinigay sa akin. Ito siya. Yung kulay green na neck fan na portable. Ito. So, dinismantle ko na o sinira ko na siya. So, ang kukunin ko lang talaga sa kanya ito. Yung kanyang switch tapos yung kanyang housing ng board. Yun nga lang, ang problema nun ay may butas naman yung gilid niya. So, let's say yan, siya nakaganyan sana siya. Tapos, yung problema ito, yung pinagkat ko, may butas. So, hindi ko naman pwedeng ilagay doon sa gilid kasi nga naka-expose doon sa labas. Tapos, natakpan ko ng stick glue. So, hindi rin pwede. So, naisipan ko na lang, alisin na lang to, yung board na lang isalpa ko dun sa loob. So, ang gagawin ko na lang, or ang bala ko kasi talaga, ang nakalabas lang talaga yung charging pin niya. So, diniscarding ko lang para na siya ilagay. So, ganoon lang, pinasok ko yung board niya, tapos nakalabas yung pin. So, para na siya dito umuga pag ako nagka-charge. So, nilagay ko dito ng palaman. So, hindi lang quality yung gawa natin, pero pwede na rin. Ito, gumagana pa to guys. So, pagpisahan ko na lang siya. Ayun o, gumagana pa naman to. So, mapa-blade niya. Ito yung blade niya. Tapos, ito yung dynamo sa loob. Ayun o. So, nagana pa naman yan. Pero, binaklas ko na lang kasi ngayon board ang habol ko para may charge yung chargeable nandun. Ito kasi, hindi siya brushless type. Kundi carbon type siya na maliliit na DVD. So, ito yung ginamit ko guys na pambutas cordless drill. So, makita na fake. Hindi siya original na makita. Tapos, pinangkat ko itong grinder na makita daw na fake din. So, hindi ito mga original guys. Mga mumuray lang to. So, 600 plus yung bili ko dito. Ayan o. So, pinangkat ko siya, pinambutas. Yan, para di ako dito maghihirap. Ginamit ko pandikit to. Stick low, tapos kandila ng cake. Busing. So, ito yung dati niyang battery, pinalitan ko siya. Ito, pwede pa naman to. Kaya lang, mahina na yung kanyang performance. So, ito yung 650 pinalit natin. Ito yung talagang original na battery niya. Tapos, yung mga board niya, ito yung charging input niya. Bilog na rin siya. So, pinalitan ko siya. Iniba-iba ko yung kanyang customized. So, dati siyang charging port na Android. Ito, nasira. Ito yung pinalit ko. So, wala din nangyari. So, naisipan ko lagay siya dito 18650. So, wala din, mahina na rin to. So, makalipas ang ilang linggo dahil hindi lang brand yung ating battery, mga scrap na battery to na pwede pa. So, hindi na rin gumana. Ito yung original niya, battery niya guys. So, binalik ko siya dati, kinargan ko. So, ganoon din yung resulta, wala din. So, tinanggal ko na to. So, naglagay ako doon ng 18650 rin, pero 2 piraso na medyo maganda-ganda at makulit-kulat. Hindi siya brand new, pero matagal din siya malobat guys, bago pa siya, halos linggo lang yung pagitan niya, mga bago ito ito wala to. So, mamahalin, mabigat, useless ito. So, ganito yung pinalit natin para mas matagal yung buhay niya. So, ito, nag-charge na siya. So, try ko siya dito tanggalin. So, ito, so natanggal ko na siya. So, ang purpose lang kaya lagyan ito ng pandikit para pag sinaksak mo o in-plug mo siya, hindi sasama yung kanyang pinaka board niya. So, medyo yung ating gawa kasi ay medyo may hindi ganun kaganda, pero pwede na rin siya. So, let's say yan guys, so nagana na siya So, at least kahit pa paano ay walang problema kasi nga marami na din yung mga charging connector na Android. Ito yung ating nilagay So, nakalabas yung kanyang
ulo ng port, tapos lagyan ko dito ng pandikit. So hindi ko masyadong tinakpan kasi may putas yan, so hindi maglalak yung port dyan. Ayan, sa ilaw. Ayan, nagana naman yung ilaw nyo guys, so walang problema. So try natin pagsabayin. Ayan, di siya humina, ibig sabihin good yung battery. So yung 18650 dito, 2 piraso, nakaparallel siya para mas tumagal dito yung kanyang buhay. So naka-connect siya na yung positive to positive, negative to negative. Ayan. So ito ay nakarang gabi kasi guys, brown out. So naisipan kong i-DIY ulit to kinabukasan dahil sobrang tagal ng brown out. Almost 7, 8, 9, almost 3 hours yung tinagal ng brown out. Yung mga mini pan, hindi ko sila halos ginamit lahat kasi nga baka mag-brown out kinabukasan or what. So hindi ko siya dito pinagsabay-sabay. So ito kasi nakatambak lang yung sa gilid na naman. Ayan, kaya DIY ko siya. So sana tumagal tong ating ginawang DIY charging pin o pang charge na 18650 sa loob. So hindi siya masyadong mabigat kasi nga nabawasan din kanyang bigat sa dati niyang battery. So 18650 medyo magaan pero maganda yung kanyang performance. You know. So tatagal naman siguro to ng mahigit 1 oras o 3 minuto. So yung kanyang lakas hindi siya ganong kalakas pero sakto na rin para hindi na kayo dito magpaypay sa maghapon. Goods na rin siya, na-fix siya na maayos. So dagdagan ko sa dito ng battery, kaso hanggang 2 lang kasya din sa likod niya dyan. So charge natin naman siya. Pag mag-charge guys, nagbi-blink siya. So ang full charge nito, pag malalaman yung puno na, ay stop yung blinking niya. Hirap talaga pag iisa yung mahawak ng camera. So yan, so ganyan siya pag charge. So pagka full charge, ito na yung kulay green na pag-blink. Yan, so puno na yan. May puno na yan guys. So yun lang.